kape, kapay. Hindi mo akin dyan. Araw-araw ay ganito ang eksena ni Mang Jaime sa palengke. Nag-iikot, nag-aalok, nagbebenta ng kapeng barako. Pugi. Wala na. Parang, yan. Nalasa na dadalhin doon sa Maynila. 800 piso kada araw ang kanyang kinikita. Sabi niya, kumpara sa mga nag-opisina, mas malaki pa raw ang kanyang kita. Tatala ko mga diyan. Kape lang. Oo, kape pala ito. Brewing this coffee please. Simple lang. So, hinog lang ako ng butil na kape. So, kung 15 meters yan, kung 5 beses ka maglalagay ng hagdan, napakahirap. Aminado si Camario na hindi madaling ibalik ang interes ng modernong henerasyon sa kape. Dito sa aking mga estudyante, minsan nagkakameron din ako ng pagtatanong sa kanila, ano ba talaga yung puso nila. Minsan natatanong ko, sinasabi nila, bakit kayo pumasok sa Coffee Academy? Merong nagsasabi na napilitan lang, 100% na ibinibigay namin yung aming sarili para sa mga bata na susunod para sa magtuturo ng kapeng barako dito sa Batangas. So, yun yung pinaka kinukuha namin dito sa aming mga bata ngayon na mahalin nila yung kung ano yung nakagisna ng kanilang mga ninuno. 1,000 puno. Kasama sa mga tinuturo ni Camario ay ang tamang proseso ng pagtatanim at pag-aani. Yung unang mga taon namin, siguro dapat matapos namin yung sa simula pagpili ng buto na itatanim, dapat doon tama na. So doon pa lang sa nursery, dapat tama na sila. Then sa pagpili ng buto na itatanim, then sa propagation, doon sa seedbed, kailangan tama rin sila yung kanilang gagawin. Kasi once na sa seedbed pa lamang nagkamali rin, maaring maging stunted na yung halaman mo, hindi na lumaki. Tulad ni Katigbak ay pangarap rin ni Camario na buhayin ang kapihan. Kaya naman si Katigbak handang ilaan ang kanyang coffee farm sa research. Ang ginagawa ko ngayon, yung since nandito naman yung mga bata na nag-aaral, kung ano yung research na ginagawa ng DOST, sila mismo yung pinag-gather namin ng data. At the end ng project na to, malalaman namin yung ilan ba talagang amount ng fertilizer ang ilalagay mo dun sa 1 hektarya o sa 1 puno ng kape. Ang mga estudyante ng Coffee Academy, game namang ina-apply ang kanilang nalalaman sa farming. Sa ganitong pamamaraan, maaring ibalik ang mga nawalang bahagdan ng kape o mga puno ng kape sa lugar na ito. Kung hindi man lahat, at least yun man lang 50 bahagdan ng katulad nung kung gaano siya kasikat noong mga naunang dekada. Git nila hindi natatapos sa kawang-gawa ang lahat ng ito. Hangad nila na sana ay patuloy din ang suporta ng gobyerno. Sa kasalukuyang panahon, hindi ganon kalaki ang suportang aming natatamo. Subalit patuloy kami dahil naniniwala kami. Sa tulong din ng mga batang ito, kung talagang tututukan lang ng ating gobyerno o tutulungan pa kami sa pagpapalaganap ng kapeng barako, sa ngayon pa lang, ginagawa na namin yung iba namin dapat na gawin. Pero tingin ko, mataas yung pananampalataya ko na itong mga nag-aaral talaga ng kape, siguro hindi lang din sa Coffee Academy, meron pang mga ibang institution, galingan pa. Ito yung produkto ng yung cross-pollination. Kaya over a period of time, merong lumalaki, meron na rin lumiliit. Pero isang pinanggalingan na Si Ginoong Katigbak naman ay matagal nang inaasam ang pagbabalik ng barako sa pandaigdigang merkado. Ang aking puso yung nakatutok doon sa magandang pinagdaanan ng ating bayan, ng bansa na anli pa nakilala tungkol sa kape. Gusto ko nga mapabalik yun. Kasi walang gumagawa nun, kung hindi ko gagawin, sinong gagawa? So, ako nagpipilit ako na napapabalik yung sigla ng pagtatrim ng kape dito sa Batangas, lalo na sa Lipa.
Ang Alamid coffee beans na mula sa dumi ng Alamid, madalas tampulan ng pang-aasar. Kami na yung nagjo-joke sa kanila pag may nag-order, yuck! Inom ng tayo, bro. We joke about them. Pero you cannot beat the best eh. Whatever you say, pag nalasahan mo, mawawala lahat eh. Parang relief mo na yung sarap ng kape. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.